Ang nakaraan, tuluyan ng nagtagpo ang ating bida at ang dambuhalang sawa na Blood Python. Hindi na siya nag-atubili pa at agad niyang ginamit ang kanyang ikatlong core, isang hakbang na nagbigay sa kanya ng hindi matatawarang kapangyarihan. Sa unang salpukan, agad siyang nakalamang, isang matalim at mabilis na hiwa ang tumama sa pisngi at sa mata ng halimaw, nag-iwan ng malalim na sugat. Ngunit hindi nagpatinag ang dambuhalang ahas. Sa isang iglap, isang matinding hampas ng buntot ang damapo kay Ghislaine, yumanig sa kanyang buong katawan. Hindi pa doon natapos ang halimaw. Sunod-sunod nitong pinakawalan ang mababangas na atake, bawat isa'y puno ng puwersa na kayang lumure ng kahit sinong masapol. Ngunit sa kabila nito, hindi natinag ang ating bida. Mabilis niyang sinabayan ang halimaw gamit ang kanyang espada, ang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa at walang pag-aalinlangan. Ang lahat ng nakasaksi ay hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. May halong pagkamangha at takot ang Bum-A-Lot sa kanila, isang laban na hindi nila malilimutan. Sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, hindi pa rin sapat ang lakas ni Ghislaine upang supilan ang dambuhalang halimaw. Napagtanto niyang hindi niya kayang patagilan ang labang ito gamit lamang ang kanyang ikatlong core. Sa bawat segundo ng sagupaan, unti-unting nauubos ang kanyang enerhiya, at ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Labis ang pag-aalala ng lahat sa kanyang kalagayan. Nagsimula silang humiling na makatulong sa laban, ngunit mahigpit itong tinanggihan ng ating bida. Alam niyang kapag nakisali sila, maaaring mas mapahamak pa ang kanyang mga kasamahan. Subalit hindi nila pinansin ang kanyang babala. Isa-isa silang sumali sa labanan, hindi para sa kanilang sariling kaligtasan kundi para sa ating bida, para kay Ghislaine na hindi kailanman umurong sa laban. Sa huli, nagdesisyon si Ghislaine na ibuhos ang natitira niyang lakas sa isang matinding pagsugod. Ngunit hindi rin nagpatalo ang dambuhalang sawa. Sa huling saglit ng kanilang sagupaan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap, napasok ng halimaw ang ating bida sa loob ng kanyang bibig. Subalit sa halip na ito na ang kanyang katapusan, biglang bumaliktad ang laban. Isang matalim na espada ang tumagos mula sa loob, diretsyong tinusok ang laman ng dambuhalang ahas. Kasunod nito, isang brutal na paghiwa mula sa loob hanggang sa mukha ng halimaw ang naging huling dagok na nagpabagsak dito. Nagtagumpay ang ating bida, isang malakas na hiyaw ng kasiyahan at tagumpay ang umalangaw sa paligid. Ang lahat ay nagdiwang, hindi lang dahil sa kanilang panalo, kundi dahil sa kanilang pagkakaisa sa gitna ng matinding pagsubok. Nagbago ang tagpo. Sa loob ng kastilyo ng Perdium, naganap ang isang matinding pagpupulong. Ang mga kawani ng kaharian ay nag-aalab sa galit, hindi nila matanggap ang ginawang pagtakas at hindi pagsunod ng ating bida. Ang kanyang paglihis sa utos ay isang bagay na hindi nila maaaring palampasin. Kasabay nito, si Scoven at Ricardo ay ikinulong matapos silang mapatunayang nakipagsabwatan at sadyang nagsinungaling sa kanilang ulat. Ang kanilang pagtataksil ay nagdulot ng matinding tensyon sa loob ng konseho, at hindi maiwasan ang mainit na pagtatalo sa pagitan ng mga opisyal. Ngunit sa gitna ng matinding diskusyon, isang balitang yumanig sa buong silid, isang pagbabalik na hindi nila inasahan. Ang ating bida, si Ghislaine, ay bumalik sa kastilyo. Ngunit hindi siya bumalik bilang isang talunan, kundi bilang isang matatag at masigasig na mandirigma. Ang kanyang pagdating ay puno ng kumpiyansa, na tila may dalang isang mahalagang balita na maaaring magpabago sa hinaharap ng kaharian. Ang pagpapatuloy. Narating na nga ng ating bida ang kanilang kaharian matapos ang kalahating buwan ng pakikidigma laban sa mga halimaw. Sa gitna ng malawak na silid ng pagpupulong, makikita siyang nakaupo ng matuwid, habang nasa harapan niya ang mga kawani ng kaharian. Ramdam sa kapaligiran ang tensyon, mga matang mapanuri ang nakatuon sa kanya, tila hinuhusgahan ang kanyang pagbabalik. Sa kabila ng lahat, ang kanyang ama, ang hari, ay nananatiling kalmado. Tahimik itong nakaupo sa harap ng ating bida, animoy naghihintay sa kanyang paliwanag. Ang katahimikan ay Bum-A-Lot sa buong silid, at bawat tibok ng puso'y tila naririnig sa pagitan ng mabibigat na paghinga ng mga naruroon. Matatalim na titig ang ipinupukol nina Albert, Randolph, at Homer sa ating bida, mga matang puno ng panghuhusga at hinanakit. Hindi may kakaila ang pag-aabang nila sa kanyang paliwanag, lalo na matapos niyang suwayan ang kanilang mungkahi noon. Sa kanilang tingin,
isa itong tahasang pagsalungat sa kanilang awtoridad, at ngayon, nais nilang marinig kung paano niya ipagtatanggol ang kanyang naging desisyon. Samantala, ang kanyang ama ay nananatiling tahimik, ngunit ang presensya nito ay mas mabigat kaysa kaninuman sa silid. Ang kanyang ekspresyon ay hindi galit ngunit nakakabahala, isang nakakatakot na katahimikan na tila naghihintay lamang ng isang maling sagot. Ang kanyang matalim na tingin ay nakatuon ng buo sa kanyang anak, waring binabasa ang bawat kilos at iniisip nito. Binasag ng ating bida ang nakabibinging katahimikan. Isang manipis na ngiti ang sumili sa kanyang labi bago marahang nagsalita, "Nakauwi na ako, aking ama." Ngunit sa halip na pagbati o pagpapagaan ng sitwasyon, mas lalong lumalim ang bigat ng paligid. Matalim ang naging tugon ni Walter, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng awtoridad. "Sigurado akong nasabi ko na sa iyo noon, hindi ko pinapayagan ang pagpapalawak ng teritoryo sa kagubatan ng mga halimaw." Bawat salitang binitawan ng hari ay mabigat, madiin, at walang puwang para sa pag-aalinlangan. Pumikit sandali ang ating bida, tila iniipon ang kanyang lakas at hinuhubog ang tamang mga salita sa kanyang isipan. Isang malalim na buntong hininga, sa mahinahong tinig ngunit puno ng paninindigan, sinabi niya, "Pasensya na, aking ama, pero may isang bagay na talagang kailangang gawin." Sa kanyang tinig ay walang bahid ng pagsisisi. Lahat ay napabalikwas sa sinabi ng ating bida. Hindi napigilan ni Randolph ang magngit-ngit, mahigpit ang kanyang pagkakakuyom ng kamao. Si Homer naman ay agad na nagtanong, kailangang gawin. Kita sa kanyang mukha ang pagdududa, tila hindi kumbinsido sa paliwanag ni Ghislaine. Hindi rin nakapagpigil si Randolph at matigas na sumabat, "Ano ang ibig mong sabihin? Napakahalaga ba ng bagay na iyon kaya kailangan mong suwayan ang utos?" Hindi na nakapaghintay si Randolph sa sagot ng ating bida. Mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay at matigas na nagpahayag. Ang pagpasok sa kagubatan ng mga halimaw ay isang seryosong krimen. Matalim ang kanyang titig kay Ghislaine, at dama sa kanyang tinig ang bigat ng kanyang pangamba at galit. "Kahit sana huwag mo munang alalahanin ang sarili mong buhay." Dagdag pa niya, ang tinig ay lalong tumindi. "Ano na lang ang mangyayari kung dahil sa ginawa mo, lumabas ang mga halimaw mula sa kagubatan at salakayin ang palasyong ito?" Napabuntong hininga ang ating bida bago marahang tumindig. Ipinatong niya ang isang kamay sa kanyang dibdib, waring ipinapadama ang kanyang matibay na paninindigan. Sa malamig ngunit matatag na tinig, sinabi niya, "Katulad ng nakikita ninyo, buhay pa ako rito, at wala ni isang halimaw ang lumabas upang salakayin ang palasyo." May pagkasarkastikong turan sa lahat, lalong nag-alab ang galit ng mga kawani. Makikita sa kanilang mga mukha ang matinding inis sa sagot ng ating bida, tila handa na silang sugurin at bugbugin siya. Si Homer naman ay pinagpapawisan sa tindi ng inis, hindi makapaniwala sa narinig. Halos nanginginig ang kanyang tinig nang tanungin niya, "Ano?" Samantala, si Randolph, na hindi na nakapagpigil sa kanyang galit, ay matalim na tumingin kay Ghislaine bago sumambad. "Ang lakas ng loob mong sumagot." Bawat salita niya ay mabigat, puno ng pang-uuyam. Hindi na rin nakapagpigil si Albert at mariing nagwika, "Sa tingin mo ba nakakatawa ito, Ginoo bata?" Nagulantang ang ating bida sa biglaang tanong. Napatingin siya kay Albert na ngayon ay may kinukuhang isang bagay mula sa loob ng kanyang kasuotan. Habang inilalabas ito, matigas niyang ipinahayag, "Tama iyon. Dahil sa ngayon, wala pang insidenteng nagmula sa kagubatan ng mga halimaw, kaya maaari muna nating baliwalain ang problemang iyon." Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang sinabi. Mula sa kanyang kasuotan, inilabas niya ang isang sulat at walang pag-aalinlangang inilapag ito sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang tingin ay matalim habang patuloy na nagsalita. Pero, para sa problemang ito, wala nang dahilan upang itanggi ito. Ang galit sa kanyang tinig ay malinaw. Kinuha ito ng ating bida at agad na binasa, marahang sinusuri ang bawat detalye. Mula kay Conde Rayfold, "Oo, may masamang kutob ako mula nang marinig kong binisita mo ang pamilya Rayfold nang walang babala." Ngunit ang pilitin si Amelia na magbigay ng 20,000 ginto at regular na magpadala ng pondo bilang suporta sa per diem gamit ang pamimilit. Isang madilim at nakakakilabot na ekspresyon ang bumalot sa mukha ni Albert habang unti-unting sumisidhi ang kanyang titig sa ating bida.
Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa paligid bago siya nagsalita sa mabigat at matalim na tinig, dahil sa ginawa mong iyon, labis na nagalit si Conde Rayfold. Sa tindi ng kanyang galit, pinutol niya ang lahat ng uri ng suporta sa per diem. At hindi lang yan, bahagyang tumigil si Albert, animoy sinadya upang palakasin ang bigat ng kanyang susunod na sasabihin. Kinansela rin niya ang kasunduan sa kasal, tuluyan na niyang ibinasura ang anumang ugnayan niya sa atin. Muli siyang napabuntong hininga, bago idinugtong sa mas mabigat na tinig. Ito ay isang problema na maaaring yumanig sa buong per diem. Isang pagkakamali na maaaring magdulot ng hindi inaasahang kapahamakan sa ating teritoryo. Hindi nakapagsalita ang ating bida habang mahigpit pa ring hawak ang papel, masusing sinusuri ang bawat detalye nito. Sa loob-loob niya, at sambit sa sarili na. Ang ulat na direktang isinulat ni Count Rayfold, na malinaw na hindi nagugustuhan si Amelia, ay hindi rin mukhang gawa-gawa lamang. Naalala niya si Amelia at kung gaano ito kasama. Hindi mahirap pagsamantalahan ang damdamin ng isang konde na obsesyon ay pera, naisip niya. Ngunit kasabay nito, isang mapait na katotohanan ang sumagi sa kanyang isipan. Ibig sabihin, si Amelia ay magiging kakampi ng mga kaaway na nais akong pabagsakin. Dahan-dahan niyang ibinaba ang papel sa lamesa habang tahimik na nagsambit sa sarili. Sa tingin ko, hindi sapat ang pagpapadala ng isang asasin lamang tungo sa akin. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago ipagpatuloy ang kanyang iniisip. Sa ganitong sitwasyon, wala nang silbi ang impluwensya ko kay Amelia. Malalim ang pag-iisip ng ating bida, waring hindi pa rin lubusang kumbinsido sa kanyang ginawa. Dagdag pa nito na napagpasyahan na iwanan ni Amelia ang lahat ng lihim na transaksyon at koneksyon sa mga merchant bilang isang paraan upang pagtakpan ang kanyang sitwasyon. Kung ako ay nahuli kahit kaunti lang, tiyak na mahuhulog ako sa bitag, tahimik niyang naisip habang sinisiyasat ang susunod niyang hakbang. Napatikom ito ng bibig at kinakabahan mahina niyang winika sa sarili, parang hindi pumapanig sa akin ang oras. Si Albert ay naghihintay ng kasagutan tungkol sa liham at sa ginawa ng ating bida. Hindi na siya makapaghintay at may bahagyang inis na nagsabi, "Batang Ginoo, may iba pa bang bagay na nais mong sabihin?" Katulad ni Albert, si Homer ay hindi na rin nakapagtimpi at diretsyong nagsalita. Una sa lahat, kailangan mong ibalik ang 20,000 ginto sa lalong madaling panahon. Samantala, si Randolph ay napahawak sa ulo, ramdam ang sakit ng ulo sa mga ginagawang desisyon ng ating bida. Napapikit siya bago nagwika, ang halagang iyon ay maaaring magamit para sa mga gastusin ng mga knight sa loob ng ilang panahon. Nabigla ang lahat ng biglang tumugon ang ating bida. Napatulala sila, hindi makapaniwala sa kanyang sinabi, "Nagastos ko na itong lahat." Tila biglang dumilim ang silid, at bumigat ang paligid. Hindi makahinga si Randolph, mahigpit pa rin ang pagkakahawak sa kanyang ulo, waring hindi matanggap ang narinig. Isang maamong ngunit mapanuksong ngiti ang sumili sa labi ng ating bida bago siya muling nagsalita. "Ginamit ko ang lahat ng perang iyon para sa pagsisikap na magbukas ng lupain sa kagubatan ng halimaw." Muling natahimik ang lahat, hindi makapaniwala sa sinabi ni Ghislaine. Napuno ng bigat ang hangin sa silid, at tila walang gustong unang magsalita. Sa wakas, si Albert ang bumasag ng katahimikan, hindi maitago ang pag-aalinlangan sa kanyang tinig. "Ginamit mo ang lahat ng perang iyon, para lang sa isang kagubatang puno ng mga halimaw." Yumuko ang ating bida at taos-pusong humingi ng paumanhin sa lahat. Sa mahinahong tinig, sinabi niya, "Hindi ko itinatanggi ang problemang nangyari sa Rayfold County." Hindi na talaga nakapagtimpi si Randolph. Agad niyang hinawakan ng mahigpit ang kwelyo ng ating bida at pasiga na binitawan ang mga salitang, "Walang hiya kang bata." Dagdag pa niya, paanong nagawa ng isang tagapagmana na ipagbili ang kinabukasan ng pamilya gamit ang sarili niyang mga kamay. Isa-isa nang tinalakan ng lahat ang ating bida. Si Homer, punong-puno ng galit, ay itinuro siya habang mariing nagsambit, "Ghislaine Peridam, hindi ka na isang duke, isa kang kriminal." Kasabay nito, mariin siyang nagutos, hulihin siya at itapon sa kulungan. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang kanyang galit. Sa gigil na tinig, muling bumaling kay Ghislaine, "Ako mismo ang maghahanda ng lahat ng ito." Sa kabila ng galit ni Randolph, nanatiling kalmado ang ating bida. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay nito,
marahang inilayo mula sa kanyang kwelyo, at may katiyakang winika. Simula ngayon, ako mismo ang maglalaan ng pondo para sa pangangailangan ng lahat, kasama na ang 20,000 gintong nabanggit kanina. Kaya't wala kayong dapat ipag-alala. Ang ama ng ating bida ay mahinahong nagtanong, kung ano ang ibig sabihin ng ating bida, ngunit sa kabila ng kanyang kalmadong tinig, bakas sa kanyang matalim na tingin ang matinding pagdududa. Agad namang tinawag ng ating bida ang kanyang e-abab na si Belinda. Ilang sandali lang, pumasok ito sa silid, hawak ang isang magarang kahon. May kumpiyansa sa kanyang kilos, at isang makahulugang ngiti ang sumili sa kanyang labi habang marahang naglalakad papalapit sa ating bida. Makikita si Belinda na marahang ibinababa ang kahon at dahan-daang binubuksan ito. Samantala, tumayo ang ating bida, nais tiyakin na maipapaliwanag niya ng maayos ang lahat. Sa matatag ngunit kalmadong tinig, sinabi niya, kung wala rin lang akong makukuha, hindi na sana ako pumasok sa kagubatan ng mga halimaw. Makikita ang lahat ay nakaabang sa ipapakita ni Belinda. Sa pagbukas ng kahon, agad silang nakaramdam ng kilabot, nanindig ang kanilang balahibo sa kinang ng laman nito. Namuti ang kanilang mga mata, halos hindi makapaniwala sa kanilang nasisilayan. Agad lumapit ang ating bida at itinaas ang kanyang kanang kamay, ipinapakilala ang batong nasa kanilang harapan. Sa isang tinig na puno ng kumpiyansa, ipinahayag niya. Ito ay isang runestone na may mataas na kalidad. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa mukha ni Ghislaine at Belinda. Makikita ang isang napakagandang runestone, bughaw ang kulay at kumikinang na tila isang bihirang diamante. Ang liwanag nito ay halos lumaganap sa buong silid. Ang tatlo ay napayuko, ramdam ang panlalamig ng kanilang katawan habang naninindig ang kanilang balahibo. Pinagmamasdan nila ang bato sa kanilang harapan, hindi makapaniwala sa kinang at kapangyarihang taglay nito. Hanggang sa hindi na nila napigilan ang kanilang sarili at sabay-sabay na napasigaw, runestone. Hindi napigilan ni Homer ang sarili at agad na hinawakan ang bato, habang si Randolph naman ay pinagpapawisan habang pinagmamasdan ito. Nanginginig ang kanyang boses nang magtanong kung saan nakuha ng ating bida ang mahalagang bagay na hawak niya. Habang iniisip ni Randolph, nagwo-worry siya na mas mahal pa ito kaysa sa 20,000 gintong barya. Makikita si Belinda na inis sa mga ito. Tumugon ang ating bida sa kanilang mga katanungan at maluwag na ipinaliwanag. Ang mga batong ito, nakuha ko matapos minahin mismo sa kailaliman ng kagubatang pinamumugaran ng mababangas na halimaw. Ang kanyang tinig ay may halong kumpiyansa at nakatitig ng mariin sa lahat. Kinuha ni Albert ang isang tipak ng runestone tinitigan at sinusuri itong mabuti, habang butil-butil ang pawis na dumadaloy sa kanyang noo. Sa mababang tinig, nagwika siya, kung ito nga ay isang tunay na runestone, walang duda na napakahalaga nito, pero saglit siyang natigilan, saka bumantong hininga bago ipagpatuloy. Ito lamang ay hindi sapat upang muling buhayin ang kaharian ng Perdium. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa labi ng ating bida bago siya nagsalita. Talagang hindi ito magiging sapat. Saglit siyang tumigil, waring pinaglalaroan ang suspense sa hangin, bago muling nagwika. Dahil ito pa lamang ang simula. Isang pangungusap na yumanig sa buong silid, dahilan upang mapang-angga sa pagkagulat ang lahat ng kawani ng Perdium. Nagbago ang tagpo, makikita ang mga mercenaryo na abala sa kanilang mga gawain. Ang ilan ay may sensinang inaasikaso ang labi ng pinaslang na blood python at ibang mga halimaw, habang ang iba naman ay isa-isang inilalabas ang naglalakihang runestones. Halos hindi magkamayaw ang lahat, bawat isa ay may kanya-kanyang tungkulin, at ang paligid ay puno ng ingay ng mga nag-uusap at nagbubuhat ng mabibigat na bato. Samantala, sa di kalayuan, makikita ang mga kawani ng Perdium na dahan-daang naglalakad papalapit sa kampo ng mga mercenaryo. Sa buong kampo, maririnig ang malalakas na sigaw ng mga mercenaryong pursigidong nagtatrabaho para sa ating bida. Puno na ang karwaheng ito. Sigaw ng isa, habang minamanduhan ang pag-aayos ng mga kargamento. Mag-ingat, huwag hayaang magasgas ang runestone. Babala naman ng isa pa, habang maingat nilang inilalagay ang mahahalagang bato. Sa kabila ng bigat ng kanilang gawain, makikita ang walang patid nilang kilos, tila hindi sila nakakaramdam ng pagod. Ang bawat isa ay nakatuon sa kanilang tungkulin, nagpapakita ng disiplina at koordinasyon.
Mula sa di kalayuan, isang sigaw ang muling umalangaw, dalhin ang balat ng Dearest Aunt sa kabila. Samantala, ang ama ng ating bida at ang kanyang mga kawani ay tila napako sa kanilang kinatatayuan. Tahimik nilang pinagmamasdan ng mga mercenaryo, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Nagtanong si Homer sa kanyang tinig halos nagagaralgal pa, nagwika ito kung nakuha mo ang lahat ng ito sa loob lamang ng 15 araw. Habang si Randolph ay hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan nagtanong ito kay Homer, ano itong nakikita ko? Mataimtim na tumitig ang hari ng Per Diem K.A. Abab, ang tagapaglingkod ng ating bida, bago nagtanong sa mabigat at seryosong tinig. Belinda, totoo bang lahat ng ito ay nakuha mula sa ekspedisyon? Sa kabila ng bigat ng tanong, hindi nag-alinlangan si Belinda. Mapanatag ngunit may buong kumpiyansa siyang tumugon. Oo, tama, kamahalan. Ang batang Panginoon mismo ang namuno sa hukbo upang dalhin ang lahat ng ito. Dagdag pa ni Belinda na ang lahat ng balat ng Dearest Aunt's, Blood Python, at marami pang iba. Ang runestone na ito ay maliit na bahagi lamang ng aming nadala mula sa mismong pinagmulan. Nagpahayag ang ating bida ng masigasig na ang lahat ng dahilan ng pagbubukas ng lupaing ito ay para sa kapakinabangan ng Per Diem. At ganoon naman talaga dapat. Habang nananatiling gimbal si Albert, patuloy niyang kinakalkala ang halaga ng lahat ng nasa kanyang paligid. Mula sa mga naglalakihang runestone hanggang sa mga bihirang materyales, unti-unting nagkakabit-kabit ang mga piraso ng kanyang iniisip. Sa di malayong distansya, agad niyang kinuha ang pansin ni Walter at walang pag-aalinlangang sinabi, Lord. Saglit siyang huminga ng malalim bago ipagpatuloy, batay sa aking pagtatansya, sa lahat ng mayroon tayo rito, maaaring hindi na natin kailangang mag-alala tungkol sa tulong pinansyal muli. Napapikit ito at nagbuntong hininga tila nawala lahat ng inis niya sa ating bida. Matapos ang pahayag ng ating bida, napanganga sina Randolph at Homer. Ilang saglit lang ang lumipas bago sila mabilis na lumapit kay Ghislaine, bawat isa'y mahigpit na humawak sa kanyang magkabilang balikat, isang kilos na labis niyang ikinagulat. Makikitang binobola nila ang ating bida, halos manikluhod sa harapan niya habang pilit na kinukuha ang kanyang loob. Napakamangha-mangha mo talaga, Duke. Bulalas ni Randolph, punong-puno ng paghanga sa kanyang tinig. Siguradong pagod ka matapos ang ekspedisyon, dagdag pa nito, animoy isang tapat na tagapaglingkod. Kung may gusto kang hilingin, sabihin mo lang ng direkta, dagdag pa ni Homer. Samantala, si Ghislaine ay hindi may kakaila ang inis na bumabalot sa kanyang mukha. Kanina lang ay para bang handang-handang pagbuhusan siya ng galit ng dalawa, ngunit ngayon ay nagmistula silang maamong tupa na pilit bumabango sa kanyang harapan. Nagsalita ang ating bida, ang kanyang tinig ay malamig ngunit puno ng awtoridad. May ilang kondisyon bago ko ipagkaloob ang aking pinansyal na tulong. Agad na napangiwi si Randolph at may bahagyang iritasyon sa kanyang tinig nang magtanong, anong kondisyon? Hindi nag-aksaya ng oras ang ating bida. Itinaas niya ang kanyang kamay, mariing tumingin kay Randolph, at diretsyong nagwika, una, palayain sina Scovan at Ricardo. Sumusunod lang sila sa aking utos. Saglit siyang tumigil, hinayaang lumubog ang kanyang mga salita bago ipagpatuloy, pangalawa, kailangang manatili ang pagbabawal sa pampublikong pag-akses sa kagubatan ng halimaw. Anumang maling impormasyon o tsismis na kumalat ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa Per Diem. Sa isang iglap, natahimik si Randolph. Waring nag-aalangan sa kanyang magiging tugon. Samantala, si Homer naman ay napalunok at napaisip ng malalim, at nagwika na iyon ay isang makatwirang kahilingan, pero, napatigil ito pinutol ng ating bida ang kanyang sasabihin. Nagwika si Ghislaine na sa huli, ako ang magre-recruit at mamamahala ng sarili kong mga mersenaryo at pangkat ng tagapagbantay. Nagpatuloy ang ating bida, dahil sayang lang ang oras kung may kaguluhang mangyayari tuwing ililipat ang hukbo. Kailangang may maayos na estruktura upang maiwasan ang abala at pagkawala ng kontrol. Napakunot noo si Homer, waring may bahagyang pagtutol sa kanyang isipan. Hindi niya napigilan ang sarili at nagtanong, ano bang ibig mong sabihin? Gusto mo bang magkaroon ng sarili mong pribadong hukbo? Hindi naman nagustuhan ni Randolph ang naging takbo ng usapan. Mahigpit ang kanyang ekspresyon at halatang hindi kumbinsido sa sinabi ng ating bida. Mariin siyang tumutol, hindi ito matatanggap.
Sino ang nakakaalam kung ano ang balak mong gawin sa hukbong iyon? Napaubo si Albert bago bumaling sa ating bida, ang kanyang tinig ay malamig ngunit may halong pagpigil. Ginoo, mukhang nagkakamali ka. Hayaan mong itama ko ito. Saglit siyang tumigil, waring sinusukat ang bigat ng kanyang mga susunod na salita, bago ipagpatuloy, wala ka sa posisyon upang humiling ng kung ano-ano. Sa narinig ko, gusto mong gawin ang lahat ayon sa kagustuhan mo, nang hindi iniintindi ang anumang abala na maaaring idulot nito. Nakangisi ang ating bida habang diretsyong tumingin kay Albert. Sa malamig na tinig, sinabi niya na, mali ang pagkakaintindi mo, Albert. Inaayos ko lang ang mga kinakailangang bagay upang palitan ng suportang pondo mula kay Ray Fold. Saglit siyang tumigil, hinayaang lumubog ang kanyang mga salita, bago nagpatuloy, kung ang isang maliit na problema tulad nito ay humahadlang sa operasyon, hindi mo ba naisip na magkakaroon ito ng masamang epekto sa pananalapi ng per diem? Matalim ang kanyang tingin habang idinagdag, o hindi ka ba nag-aalala tungkol doon, Albert? Natigilan si Albert, waring hindi makapaniwala sa narinig. Saglit siyang napatingin sa paligid bago mabilis na lumingon sa hari, dala ng matinding pag-aalala. Sa malakas at desperadong tinig, sumigaw siya, Lord, mabilis, sabihin mo ang kahit ano. Itinuro niya ang ating bida, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Nakikipagtawaran pa siya sa kinabukasan ng kastilyo. Walang anumang tugon si Walter sa sinabi ni Albert. Sa halip, nanatili siyang seryosong nakatingin sa ating bida, waring sinusuri ang bawat kilos at salita nito. Bigla na lang isang tinig ang pumailan lang mula sa likuran. Nakababatang Panginoon. Agad napalingon ang lahat, nag-aabang kung sino ang tumawag. Dumating ang grupo ng mga mersenaryo. Binati siya ng kanyang mga mersenaryo, bakas sa kanilang mga mukha ang kaginhawaan. Buti dumating ka na, wika ng isa sa kanila. Pinaghirapan mo ang lahat ng ito. Sumang-ayon naman ang ating bida, isang bahagyang tango ang kanyang isinagot. Lumapit si Jillian kay Ghislaine at nag-ulat, ang paglalagay ng runestone sa karwahe ay malapit ng matapos. Ibigay mo lang ang utos, at agad kaming kikilos. Samantala, may matiwasay na ngiti si Kaor nang magulat din, tulad ng iniutos mo, ang mga balat ng dearest ants ay ligtas ng nakatabi. Ano naman ang gagawin natin sa katawan ng blood python? Dahan-daang hinarap sila ng ating bida, handang ipahayag ang kanyang desisyon. Inutusan sila ng ating bida na, ang lason, dugo, laman, at mga buto ay kailangan paghiwa-hiwalayan para hindi ito madaling mabulok. Sumang-ayon ang lahat sa kanyang utos, walang pag-aalinlangan sa kanilang mga kilos. Samantala, tinawag ng ama ng ating bida si Randolph. Agad naman itong tumugon at, may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang tinig, sinabi niya, ang presensya ng mga mersenaryo ay talagang hindi pangkaraniwan. Pero, hindi ko maintindihan kung paano niya nagagawang pamunuan ang ganoong uri ng mga individual. Sa di kalayuan, makikita ang ating bida na masayang nakikipag-usap sa kanyang mga mersenaryo. Worry isang ama na iginagalang ng kanyang mga anak, sumusunod ang lahat sa kanyang mga utos at pahayag ng walang pag-aatubili. Si Walter ay tahimik na nakatingin sa ating bida, bakas sa kanyang mga mata ang paghanga. Wala siyang imek, ngunit halatang sinusuri niya ang bawat kilos at galaw ng kanyang anak. Worry hindi siya makapaniwala sa nagawa nito, kung paano niya napamunuan ang mga mersenaryo ng may likas na awtoridad. Nagsalita ang ama ng ating bida at winika, mukha silang isang elite na unit. Napalingon naman ang ating bida sa sinabi ng kanyang ama, bahagyang nagtataka. Mapasunod ang mga mersenaryong walang disiplina at magawang sumunod sa utos. Tiyak na nangangailangan ito ng hindi birong pagsisikap, sambit ni Walter habang nakatingin sa kanyang anak. Napayuko naman ang ating bida, tila hindi makapaniwala na lumabas ang mga salitang iyon mula sa kanyang ama. Pagkatapos ng isang sandali, sumagot siya ng may respeto, oo, ama. Kung wala ang kanilang tulong, magiging napakahirap matupad ang ekspedisyong ito. Pumikit siya sandali at, sa isang kalmadong tinig, ay nagwika, ganoon ba? Pagkatapos, tumalikod siya at itinataas ang kanyang kamay, saka nag-utos, bumalik na tayo. Nagulat ang tatlo, tila may nais pang sabihin, ngunit hindi agad nakahanap ng tamang mga salita upang tumutol. Bago umalis, muling nagsalita ang kanyang ama. Nakatalikod itong nagwika, papalagpasin ko ito ngayon, Ghislaine.
Dahan-dahan siyang lumingon, at sa matalim na tingin ay idinugtong, pero kung lalabagan mo ulit ang utos ko, maghanda kang tanggapin ang mga konsekwensya nito. Isang babalang tagos hanggang sa buto, binigkas ng malamig at matigas na tinig. Napangiti ang ating bida, ngunit hindi may kakaila ang butil ng pawis na lamandes sa kanyang noo sa bigat ng sinabi ng kanyang ama. Sa kabila nito, nanatili siyang kalmado at magalang na tumugon, "Salamat, Ama." Habang naglalakad papalayo kasama ang kanyang mga kawani, sinabi ni Walter sa kanyang anak ng walang pag-aalinlangan. "Isang araw, mamanahin mo ang lupain na ito bilang tagapagmana. Kaya't mas mabuti nang taglayin mo ang diwa ng isang hilagang lobo." Isang matapang at makahulugang pahayag mula sa kanyang ama. Si Ghislaine ay napako sa kanyang kinatatayuan at napabulong, habang pinagmamasdan ng papalayong likuran ng kanyang ama. Ang hilagang lobo. Sumagi sa kanyang isipan ang at malalim na inalala na, isang titulo na ibinigay sa Count of Perdiem, na nagpo-protekta sa pinakaharapang linya ng hilagang bahagi ng kaharian ng Luthania. Ang aking ama ay isang taong mapag-isa, sa kabila ng mahinang lakas militar at mahirap na kalagayan ng teritoryo. Patuloy pa rin siyang lumalaban sa pinakaharapang linya ng hilagang bahagi. Ibinigay niya ang buong buhay niya upang ipagtanggol ang kanyang teritoryo, kahit wala si Ina, wala si Elena, at wala ako, ang sarili niyang anak. Ngunit sa huli, ang tanging gantimpala na natanggap niya ay isang malungkot na kamatayan, isang pagwawakas na hindi man lang naalala ng sinuman. Sa kanyang nakaraang buhay, makikita ang ama ng ating bida na nakaluhod sa lupa, ang katawan niya tigib ng sugat mula sa iba't ibang espada. Nananatiling bakas sa kanyang mukha ang lungkot at kabiguan, isang mandirigmang itinaya ang lahat, ngunit tuluyang kinalimutan ng mundo. Habang inaalala niya ang nakaraan, biglang pinutol ito ni Belinda at nagtanong, "Kayo ba ay direktang babalik sa kastilyo, Ginoo?" Samantala, si Kaor ay nagunat ng likod at maluwag na. Nagsambit, "Sa wakas, makakapagpahinga rin tayo kahit sandali." Isang madilim na ekspresyon ang agad lumitaw sa kanyang mukha bago niya utusan si Belinda. Hindi pa ngayon. Ihanda ang lahat, kailangan nating umalis anumang oras," mariing wika niya, dahilan upang mapang-anga si Belinda sa gulat. Hindi napigilan ng dalaga ang sarili at agad siyang nagtanong, "Ayaw mo bang magpahinga kahit sandali?" Mula sa likuran, nagsalita si Jillian, bahagyang nag-aalalang ibinato ang kanyang tingin sa ating bida. "Pinilit mo na ang sarili mo noon, at hindi pa ganap na gumagaling ang iyong katawan." Sumang-ayon si Belinda at idinagdag, parang isang himala na nakaligtas ka matapos pumasok sa katawan ng blood python. Nag-aalalang nakatingin ang above sa ating bida bago ito nagsalita, bahagyang naninikip ang kanyang dibdib dahil sa pag-aalala. "Alam mo ba kung gaano karaming pagsisikap ang ginawa upang alisin ang lahat ng lason na bumalot sa iyong katawan?" Aniya, bakas sa kanyang tinig ang pagkabahala. Biglang humarap ang ating bida kay Belinda, at may seryosong titig na tinawag ang pangalan nito. Walang pag-aalinlangang hinawakan niya ang balikat ng dalaga at marahang binitiwan ang mga salitang, "Ipinagkakatiwala ko ito sa iyo." Nanlaki ang mga mata ni Belinda, lubos na nagulat sa sinabi ng ating bida. Sandaling natigilan siya, ngunit agad niyang itinaas ang kanyang kanang kamay ng buong sigasig, tumanggaw ng may kasiguruhan, at may bahagyang saya sa kanyang tinig habang sumagot ng pagsang-ayon. Samantala, ang dalawa pang kasama nila ay tahimik na nakamasid sa ating bida habang ito'y papalayo. Hindi man nila sinabi, bakas sa kanilang mga mata ang pag-aalala. Makikita ang ating bida na unti-unting papalayo, mababakas sa bawat kilos nito ang matinding pagod. Samantala, tahimik lamang si Belinda habang pinagmamasdan siya. Habang papalayo, ramdam ng ating bida ang butil-butil na pawis na dumadaloy kanyang baba. Sa kabila ng panghihina, nanatiling matalas ang kanyang isipan habang tahimik na nagsasambit sa sarili. Ang balita tungkol sa runestone na ito ay tiyak na kakalat agad. At syempre, ang balitang ito ay tiyak na aabot sa pandinig ng mga taong nagnanais ng lupain na ito. Hanggang sa punto na wala nang maglalakas loob na hamanin kami. Kailangan nating palakasin ang hukbo sa lalong madaling panahon. Muling lumipad ang kanyang tingin sa malawak na tanawin ng kastilyo ng Perdiem. Sa kabila ng lahat, sa kanyang puso ay may ninggas ng sigasig, isang hindi natitinag na paninindigan para sa hinaharap. Nang biglang nalang bumagsak ang ating bida sa harapan ng kanyang mga kasamahan,
Tila tumigil ang mundo sa isang iglap. Napasaklab ang kanilang mga dibdib sa matinding pagkabahala habang bumagsak siya sa lupa, hindi gumagalaw. Batang Panginoon, sabay-sabay na sigaw ng lahat. Hanggang dito na muna mga kazens ang ating kwento tungkol sa ating bida na si Ghislaine, sana ay nagustuhan ninyo. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, i-like at i-share ang ating video. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong lahat.